Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 29, 2026, patuloy po natin minomonitor ang low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po ay aalamin natin ang super typhoon na nasa labas ng ating bansa kung ito ay magkakaroon po ng direktang epekto sa anumang po bahagi ng ating bansa. Gayon din aktibo na ang easterlies o itong malisang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Pero bago natin simulan, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share yung ating update. Sa pinaka-latest update po na inilabas po ng Pag-asa, ito hong low pressure area na nakikita nyo ho na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huli pong namataan 315 kilometers dito po sa east of Borongan City, Eastern Samar. Meron na po itong mga lugar na naapektuhan ng trap o extension po ng kanyang hangin dahil kung makikita ho ninyo, itong mga ulap po na yan, ito po yung low pressure area na nasa unlikely ang category. Pag sinabi ho natin unlikely ang category ng isang low pressure area, pwede po itong malusaw anumang oras o pwede din pong lumakas sa pagiging low chance hanggang sa high chance na category. Pero sa loob po ng 12 to 24 hours, hindi naman po nakikita na madedevelop ito bilang isang tropical depression o mahinang bagyo. Kaya naman kung makikita nyo sa may bandang silangan ng ating bansa, meron na pong mga kumpul ng kaulapan dito at yung pinaka-extension po ng hangin ng Super Typhoon Dolphin, no? Yun po ay international name ng super typhoon na minomonitor natin. Masyado hong malayo yun at wala pong direktang epekto sa anumang pong bahagi ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition na inilabas po ng Pag-asa, ito pong low pressure area na unlikely ang category ay nakaka-apekto na po dito po sa may bandang Eastern Visayas, Central Visayas, sa may Caraga, kasama po ang area ng Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Yung mga lugar ho na binanggit ko ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat. Dahil kung makikita nyo ho, no, unlikely lamang ito na LPA, mahina pa, pero nagbibigay na po ng mga pag-uulan. Kapag ito po yung naging tropical depression, asahan po natin na mas malawak po magiging radius o yung distansya po ng mga lugar na maapekto po nito. Ngayon naman, tignan natin po, no? Dito naman sa may bandang silangang bahagi ho ng ating bansa, etong maalinsang hangin o yung easterlies ay nakakaapekto po sa nalalabing bahagi ho ng Bicol region. Kaya tulad na aking sinabi, kapag ka nawala pong epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa, nangyayari ho yung tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang pong paghina o pagkawala ng habagat. Kapag nawala naman ang epekto ng habagat, pumapalit naman itong easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Sa area po ng Cagayan Valley, sa may Aurora, kasama po ang Quezon, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa epekto pa rin ng easterlies o malinsang hangin po na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Ito po kasi tinatawag natin na easterlies, ito po ay kadalasan mararamdaman natin yung mga pag-ulan na binibigay niyan sa hapon po at sa gabi. Sa umaga, kapag malakas pong epekto ng easterlies, maalinsangan at mainit po na panahon ng ating mararanasan. Gayun din, sa ilang bahagi po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit yan ay maging alerto at maging handa naman po sa tinatawag natin na localized thunderstorms o mga local thunderstorms. Ang local thunderstorms po natin, meron pong dalawang kategorya. Meron pong mahina, ito po yung normal na thunderstorms na tumatagal po ng 30 to 45 minutes po na lakas ng pag-uulan. Yung severe thunderstorms naman po, meron pong 1 oras hanggang 2 oras na tindi po ng mga pag-uulan at balabagyo po yung nagiging epekto niyan. Kaya kailangan maging alerto at maging handa po tayo. Sa inilabas naman po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, dito po sa may bandang silangan po ng ating bansa, meron pong mabubuo na mga low pressure area. Dalawang klaseng low pressure area po mabubuo. Meron pong nasa low chance na category, merong nasa high chance ang category. At yun po, no, sa forecast sa tropical threat potential po nilabas ng Pag-asa, sa pagitan ho yun. Ngayon pong July 29 hanggang sa Augusto, dito po manggagaling sa may bandang area po na yan. And then pagdating po ng August 3 hanggang sa August 9, may madedevelop naman dito banda na low chance na category ng low pressure area. So yung dalawang LPA dito, yun po ay dahil sa epekto po ng Super Typhoon Dolphin dito po sa may bandang area na yan. At dahil nga po hindi naman yun magkakaroon ng direktang epekto, nakaka-create naman po ng
cloud cluster o low pressure area, yung epekto po na binibigay ng Super Typhoon Dolphin. Marami nagtatanong bakit Dolphin po yung pangalan ng Super Typhoon. Yun po ay international name ng bagyo na nasa labas po ng ating bansa. Kapag na-develop naman po etong LPA bilang tropical depression, doon pa lamang po yan papangalanan ng bagyong Luis o tropical depression Luis. Dahil nga po pag sinabi po natin na tropical depression, may iba't ibang kategorya ho yan. Ang kategory ho ng bagyo, una yung category 1, pasok ho yan sa tinatawag natin na tropical depression. Yung pangalawang kategory ho natin, tropical storm. At yung pangatlong category, severe tropical storm. At yung pang-apat po na category, ito po yung typhoon. At yung panglima po yung pinakamalakas, ito naman po yung super typhoon category. Tinatanong ho sa atin kung itong LPA na yan, kapag naging bagyo ay magiging malakas ba? Dinouble check po natin ito sa ating advanced weather system, doon sa forecast weather condition ho natin. Sa ngayon, hindi naman ito nakikita na magiging malakas. Ganito po kasing senaryo po, no? Ito po kasing low pressure area, wala pong magti-trigger dito o hindi ito magkakaroon na tinatawag po natin na rapid intensification. Bakit walang rapid intensification? Dahil po, hindi ngayon aktibo ang habagat o southwest monsoon, na wala yung epekto ng habagat ngayon, no, na sa monsoon break na tinatawag natin. Kaya wala pong ibang weather system na magti-trigger para lumakas po itong LPA sa pagiging typhoon o super typhoon category. Pero may chance ito na maging tropical depression o category 1 o yung mahinang bagyo lamang po. At hindi naman ito lalakas sa category 2 o category 3. Pwede rin itong malusaw dahil sa epekto ng easterlies na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Ngayon ho, no, dahil meron tayong LPA, meron po tayong epekto ng easterlies sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Ang mga local thunderstorms, aktibo pa rin po. Kung makikita ho nyo yan, kailangan pa rin po natin mag-ingat. Galing po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ho ng ating panahon. Maraming salamat po.